Hello? Hello po, good evening. Hello po, good morning. Wala sa Pilipinas to mga kaibigan. Wala ka sa Pilipinas? Wala po. Aww. Ba't wala ka dito? Saan I ka na know. naman? Nasa UAE po. Ay, ano pangalan? JJ po. Paano spell ng JJ? Double J po. Yun lang? Yes po. Hindi ko lang kung pinag-isipan to o hindi. Playing JJ. Cute naman. Pinag-isipan po yan. Okay, sabi mo eh. Si JJ, ilan taon na si JJ? 27 po. Nakakatuwa pag may 20s na caller ako. Ma'am, anong Emirati ka sa UAE, ma'am? Sa Dubai po. Dubai. Okay. Gano'n ka nakatagal dyan? 4 years po. 4 years. So, 23 ka pa lang, nandiyan. 20, di ba? Mga gano'n, no? Nandiyan ka na. Opo, mga ganun. Bakit ang bata mo nagpunta ng ng Dubai? Kailangan po. Para makatulong po sa bahay. So work. Nag-work ka kaya ka nandyan? Yes, dahil sa work. Okay. Ano work mo dyan? As an accountant. Ha? Accountant po. Maraming ang Pinoy accountant dyan, no? Marami tayo dyan, no? Opo, sobrang dami po. Kailan ka huling umuwi dito? Last July lang. June, sorry. Last month lang. Yes po. Malaki sweldo na accountant, di ba? Sa Dubai? Depende po sa company. Sige. JJ, kahit na 10-5 lang, meron ka ba dyan? Wala? Meron pa naman po. Sige. Padala mo na lang mamaya, ha? Sige po. Kailangan Saan? lang. Wow! Wow! Saan daw mga kaibigan? Charot lang to naman. Anyways, may asawa na si JJ? Wala po. Wala pa po. Wala ba? Okay. At may jowa. Asan jowa mo ngayon? Pero hindi po siya yung nasa Pinas po. Pero hindi po siya yung itinawag ko. Hindi po sa Love Life. Gagawin kong tungkol sa kanya, ha? Wag na po. Charot lang. Okay naman kami. Buti naman. Gano'ng katagal na kayo ng jowa mo? Opo. Gano'ng katagal na? 2014 or 20... Bago ka pa nagpunta ng Dubai, kayo na. Yes po. Sige. Ba't tayo magkausap, ma'am? Gusto ko lang po kasing ilabas yung parang hindi naman siya issue pero meron kasing wall between sa akin tsaka sa mama ko. Bakit? Ano nangyari? Wala akong nangyayari kasi andito po siya before pero since kailangan ay parang gusto niya nang umuwi sa Pinas kaya umuwi na siya 2 years ago. Ako na lang po yung nandito ngayon. Nanay mo na unang nagpunta dyan? Yes po. Okay. Siya po yung nag-sponsor siya. Okay. Bakit kaya nagkaroon ng gap? Ano meron? Long way back po nung pinanganak pa niya ako. So kasi po, batang-bata pa, so, parang baby pa lang po ako, nag-abroad na siya para sa akin mostly. Tsaka Solong sa anak ka ba? niya din. Solong anak ka? Hindi po, may kapatid po ako pero sa ibang father. Okay. Opo. Tapos, sobrang... Wait lang. Naguluhan ako. Sa nanay mo, solong anak ka? Opo. Okay. Gets all. You were saying? So, yun nga po. Since physically po, malayo siya sa akin since bata pa. Wala po kaming connection
Like, nag-uusap po pero walang Oo. mother and daughter relationship. Kumbaga parang estranged. Kasi mahirap yan kasi magkalayo kayo. Parang hindi na-develop yung kumbaga yung instinctive relationship niyo bilang mother-daughter. Opo. Mm. Tapos yun nga po, palaging 'pag nagkakausap po kami Mm. merong wall. Like, hindi ko ma-express yung ayan na, nagsimula. Sige lang, it's okay. Since gano'n nga po na merong wall, parang hindi ko ma-express yung mga gusto kong sabihin sa kanya, Mm. na gusto ko rin na maalagaan. Mm. Sorry po. It's okay. It's okay. Tapos, kahit gusto ko pong i-express sa kanya, parang ang hirap. Kasi hindi po ako umaabot sa point na nagko-connect kami. Palaging 'pag nag-i-initiate ako or nag-i-initiate siya, parang palaging may space pa din na hindi kami makapag-connect. Ang hirap po. Mm. Okay. When was the last time Opo. na nag-try ka at naramdaman mo parang may wall? Feeling ko po simula nung Hindi, nung namatay po yung lola ko. my question is when was the last time? Kasi may signifier tong usapan natin na to eh. Opo. May reference ka sa utak mo nung naaalala mo huling beses. Kailan yun, ma'am? Feeling ko po nung namatay po yung lola ko 2 years ago. Okay. Nung umuwi din ako sa Pinas, tapos umuwi din siya. Tapos yun na yung pinaka-last. Tapos after po nun, pagbalik namin ng UAE, parang as in hindi na kami nag-uusap. Kahit magkasama kami sa bahay, yung feeling na mas gusto ko na lang lumabas, maglakad sa labas. Kasi Mhm. pag magkasama po kami sa iisang space, parang feel na feel ko yung wall. Mhm. Tapos parang nasusuffocate ako. Hindi ko po alam kung ba't ganun yung nafe-feel ko. Though, yun po. Okay. Okay. Specific questions. Halimbawa, Yes po. you will be given the chance to talk to your mom without feeling awkward kasi na-awkward na nakikringe ka parang ganun eh. No? Ano dapat ang gusto mo Mm. sabihin sa kanya? Unang-una magte-thank you po ako. Kasi simula pa noon, kailangan niyang lumayo sa family niya, sa mama niya, sa mga kapatid niya para makapag-provide sa akin. Kasi siya na po yung naging breadwinner po namin So you practically just wanna simula. so you're saying that you practically just want to you just want to appreciate your mom and you can't get yourself to talk to her and tell her thank you. Is that what you're saying? Yes po, tas super, pag itinatry ko pong magsabi ng I love you gaya ng mga ibang anak sa mga magulang, parang ang hirap-hirap pong lumabas kasi hindi ko alam, parang hindi ko mailabas yung mga salitang yun kasi hindi ko rin naman po naririnig po galing sa kanya. So, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya kung gano'n din ba
ang sasabihin niya or hindi ko po alam, hindi po ako ready sa kung anong magiging reaksyon niya. Kasi napakadalang po na meron po kaming gano'n na communication sa isa't isa. Hmm. Parang never ko pa po siyang narinig verbally na nagsabi ng gano'n Mm. sa akin directly. Which is nung bata po ako, parang hindi ko pa naman siya nare-realize. Pero siyempre namumulat na po ako, lalo na dito sa UAE. Napaka napaka napakarami ko pong nakikitang mga family na gano'n. Napaka-expressive nila. Napakadali sa kanilang magsabi ng gano'n sa iba, sa mga magulang, sa mga anak. Mhm. Pero iniisip ko kung bakit sa akin parang ang hirap. JJ, Yes po. what happened before mo ako tawagan? Tawag tayo nagkausap. May turning point ba ito? Did something happen? Dami na rin pong nangyari eh. Financially, emotionally. Hindi, Pero, ang tinatanong ko, what happened yes po. that prompted you that you wanted this conversation with me? Kasi po, palagi po akong nakikinig sa mga Mhm. calls nyo and lagi po pag parents yung pinag-uusapan, Yeah. talagang Mm. parang papatay po kayo ng ibang tao para isampal sa kanila na mahalin niyo yung magulang niyo. Mhm. Na kahit na anong mangyari, magulang niyo pa rin sila. Pero Well, paano po? not necessarily. I mean, there has to be a context to it. Hindi naman lahat na magulang ay perfect eh. Marami rin walang iya dyan, no? Opo. What do you wanna ask me? Gusto ko po sanang maintindihan or gusto ko po sanang ipa-absorb niyo sa akin kung paano ba paano ba maging mabuting anak sa magulang kahit na anong klaseng magulang sila. Sorry sa pagkakatanong ko, para ba masama yung nanay mo? Ano ba, no? Kahit anong klase magulang na. Ay, Ganun ko siya. hindi po. Hindi. Like, Wait lang, ma'am. No? Kung hindi ko to opo. narinig, kung wala akong context at yun ang tanong mo sa akin, ganun ko siya maiintindihan. No? Okay. Mm-mm. Tonight, listen carefully, ha? Yes po. Tonight, we are going to stop asking what your mother can do for you. Because whether you agree or not, a big chunk of the reasons why she did what she had to do over the years of staying away from the Philippines was those decisions were made in consideration of your future. Mm-mm. Tama? Opo. So, hindi question dito kung mahal ka niya o hindi. As a matter of fact, nanggaling sa'yo na
nagsakripisyo siya at siya yung inaasahan ng hindi lang ikaw, but the family. Tama, mali? Opo. Okay. We are just, sa usapan natin na to, no, JJ. By the way, I appreciate this call. I like it, no? By the way, JJ, no? Mm. We're just going to be after what you can do as a daughter. Hindi na ito, wala nang ito kinalaman ko ano ang effort na manggagaling sa nanay mo para maramdaman mong anak ka niya. But Mm. gawin na lang natin tong a question of what you can do para yung nanay mo maramdaman niya. You appreciate what you think she's done for the family. Now, don't worry. I heard you when you said, ang hirap lumabas nung pag gusto mong mag-I love you, nahirapan ka, tama? Mm. Okay. I want you to know, JJ, that this will not happen overnight. You have to remember, there is this, kumbaga, there's this 2 decades of being apart, no? That is alienating the two of you when it comes to relationship. So if you want to build yung kumbaga yung comfortability, yung at ease kayo sa presence ng bawat isa, it will not happen overnight. It will be a work in progress. Diba? It is going to be many attempts of saying, hello ma, kumusta ka? Kumain ka na ba? Hello po, may allowance ka pa ba dyan? Hello ma, gusto mo bang mabakasyon dito? Baka na-miss mo ang Dubai, galing ka dito. Hello ma, kumusta po? Umuulan ba dyan? Hello ma, may vitamins ka ba? Hello po ma, gusto mo magpasalong kasi birthday mo ngayon. Happy birthday ma, Merry Christmas po. Anong gusto mong gift? It will be a lot of those things before you get to a point that you can say, hello ma, musta ka? Naalala lang kita, I love you. It's a build-up. It's a slow burn to get there. But it's very much doable. It's very much doable. Remember, JJ, wala kang masamang gusto mangyari. You just practically wants to have your mom as the biggest part. I don't know if I'm saying it accurately, no? But what I think, no? But what I feel is that you want your mom to become the biggest center of your universe, which is not a bad thing. It's so wonderful to hear a daughter who wants to, di ba, who wants to want what you want. Tama ka. Awkward. So it will be a lot of attempts. No? I think consistency is the key. Alam mo, ang relasyon nabibuild yan, JJ. Nabibuild yan. Nung bago kayo ng jowa mo, hindi naman kayo komportable sa bawat isa. Tama, di ba? May awkward. Tama, di ba? I'm just trying to take it as an example. Di ba? Pero di ba? Until you get used to the presence of someone, until you become comfortable. On the other hand, I want you to consider this part now. Kasi 27 ka na, adult ka na eh. Yes po. On the other hand, JJ, malay mo naman, your mom is as lost as you are. Baka hindi rin niya alam kung paano sabihin sa'yo yung salitang, anak, I miss you. Over the years that I was away, I missed you. Kasi tao rin yan eh. Baka para sa kanya, matalino naman yung anak ko si JJ. I'm sure she knows that yung lahat ng taon na umalis ako ng Pilipinas, matalino yan. Alam niyang para sa kanya yan.
Mamaya nag-aantay rin siya ng thank you from you. Kasi hindi, baka pareho kayo, baka nagmana ka sa kanya. Di ba? Parehas kayong aloof, parehas kayong detached sa maraming bagay. So, since ikaw yung Opo, apektado, feeling ko nga. yan, since ikaw yung apektado, di ba? Ikaw din gumawa ng paraan. Baka, di ba? Paras kayo nonchalant. I like where this is going, no? Tinatry ko din naman pong mag-attempt Well, ng don't na try. mag-initiate. Go ahead. Opo, tinatry ko din naman mag-initiate pero palaging feeling ko hanggang dun lang yun. Oh, well, Hindi na yun madi-deepen. well, ulitin ko ha. There will be a lot of those attempts. Musta ka ma? Saan ka pupunta? Traffic ba dyan? Muulan po ba? Baha ba? Anong ginawa mo kahapon? Kumain ka na ba ma? There's a lot of you sending photos sa kanya. Diba? Andito po ako ngayon sa mall. Baka may gusto ka. Ma, anong kulay lipstick gusto mo? Padala ako. There will be a lot of those attempts that you're going to do to build the rapport between the two of you. A lot. So I don't want you saying, nagtatry naman ako. I think you just have to do it without expecting anything in return. Baka parang ikaw, yung nanay mo na-alienate din. Di rin niya alam kung paano magre-reply sa'yo kasi siyempre, di ba? 2 dekada. Oh, Just go ahead without expecting anything in return. Look, I don't want to sound morbid or any, or this is not at all to, di ba? This will not be meant as a downer to you, but JJ, you are lucky because you tend to have this issue tonight. And it's very much solvable. Your mom's still around. It will be a different conversation kung patay na siya. Di ba? I'm sorry kung medyo brutal kung sinabi sa'yo. Forgive me for that. But that's the reality of life. This is very much, di ba? Well within what you can accomplish. This is not something next to impossibility. This is very much doable. opo. And there's nothing wrong with what you want. No? Ulitin ko, ma'am, ha? There will be a lot of those musta ka ma. There will be a lot of those selfie that you send her. Bagay po ba yung makeup ko today? There will be a lot of those times na, ma, may gusto ka ba sa mall? Happy birthday po. Gusto magpasalon? Padalang kita pampasalon. There will be a lot of those times. Because, she went abroad to look after you, di ba? Provide for your welfare. Tama? Yes po. Palabiro ang tadhana. Now, you are in the exact opposite kung nasaan siya nung nag-abroad siya. Tama, mali? Opo. Now, you should understand better. Napaka-lonely po kasi dito. Gusto ko nang umuwi. Oh, that's a good conversation between you and your mom. I think if there's anybody na pwede makuhaan ng tip how to survive the life abroad, well, no other than your mom. Tama, mali? Opo. No other than your mom.
Opo. Ay, oh well. Ako marinig na nanay mo to, ano mensahe mo sa kanya? Hindi. Parang hindi naman po siya. No, it is not about her. Wala naman tayong pakialam kung marinig niya to, but I wanna hear you. I wanna listen to what your heart can, diba, can tell us tonight. Don't be dismissive. Come on, go ahead. Parang nalulunod na ako. Come on. Game. Ma, Go ahead. Kaya mo yan. I'm sorry po. Sorry po. Instead na nagre-reach out po ako sa inyo, kinikimkim po po lahat. Pasensya na po kung hindi ko po masabi na mahal ko kayo. Kaya pinapakita ko na lang po sa pagbibigay, pagpro-provide ng as much as kaya ko sa inyo. At sana po through those ways ay naramdaman niyo rin yung gusto kong iparating na mahal ko po kayo. Sana po mayakap ko po kayo ng walang alinlangan at hindi ko po maramdaman na may space pa rin po sa atin. Sana po magawa ko po yun. Sa susunod na pag-uwi ko po. Kasi miss na miss ko po kayo. Miss na miss ko na po kayo. Salamat din po sa pagiging tatay sa akin at sa aking kapatid. Salamat po at ginampanan niyo lahat ng, ng responsibilidad ng pagiging tatay at nanay.
Salamat po. You done? Okay ka na? Opo. Okay. You said something. You probably did not realize that you said it. Gusto mo ulitin ko sa'yo? Ano po yun? Kaya dinadaan ko na lang po sa pagpo-provide. Did you say it? Did you say it? Yes po. And you assume that by providing for your mom will simply send the message na mahal mo naman siya. That's why you provide. Tama? Opo. O what if ganun din siya nung time na nasa abroad siya? Di ba? Dinadaan na lang niya sa pagpo-provide. Kasi sa'yo nang galing eh. Maybe that's literally her mindset nung siya naman yung malayo. Tama, mali? Opo. So, total ikaw naman yung bothered sa kawalan niyo ng communication na nanay mo. Ikaw na mag-reach out. Hindi naman nakakamatay yun. Di ba? Yun nga po yung issue ko sa sarili ko. Feeling ko ako din po yung nagpapataas ng wall. Well, the fact that we are having this conversation tonight, that means, di ba, this is a signifier of your intention. So that's okay. Don't feel bad about yourself. It's not yet too late. So just do it. Just be consistent about it. All right? Opo. Okay? Yes po. Kaya mo yan. Ano ka ba? Ano mas gusto mong mangyari? Okay? Yes po. Kailan sunod na padala mo? Malapit na po. Wala pang sahod eh. Sige, sabay mo ako ha? Kahit magkano. Yan tatawa. Ano ba yan? Ba't tumatawa ka? Ba yan, no? Sabay mo ka. Mas mayaman ka pa sa akin, Papa John. Wala akong pakialam. Basta,
Isabay niyo ako. Ba't ba ayaw niyo ako isabay? Isabay niyo ako. Charot lang, charot lang. Hindi. Pag nagpadala ka, sabayan mo na ng message. Unti-unti na. Okay? Mm. Kaya mo yan, ma'am. Salamat, JJ, for having this conversation. Thank you din po sa time. Bye-bye po. Bye-bye.